Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, nung isang araw po, pumunta po si Presidente Bongbong Marcos sa Davao. At nadaanan din po doon yung Davao City. So, actually, no, alam naman po natin na ito po ay baluarte ng mga bobot tanga. No? Kita nyo yung presidente natin, no? Kahit po na alam niya na baluarte po yung mga bobot tanga at inutil, pinuntahan niya pa rin po yung Davao City po na yan. Alam niyo, nakakatawa dito mga kababayan, no? Itong pinagawa ni Presidenteng pabahay sa Davao City, hindi daw ito kay PBBM na proyekto. Proyekto daw ito ni Digong. Tangina talaga. At yung iba, sinasabi pa, proyekto daw ito ni Sara Duterte. Mga kababayan, ganyan sila kabobo, ang bobo talaga. Hindi nila matanggap na yung bahay na yan na hindi naman pinondahan ni Digong, si PBBM po nagpondo. Alam nyo, paka-inutil talaga ng mga gago na yan. No, tingnan nyo to ito yun eh. Oo nga, namak pa nga si wala, pero sanay si PBBM dyan. No, yung ganyan-ganyan, hindi na tinatamaan yan. No. O, kasi alam naman niya na ano yan eh, na baluarte ng mga bobot tanga yan, kaya expect niya na yan na na gaganyanin talaga siya. O sigurado naman, no. So ito yung galing tong Davao Bulletin, no. Okay, President Ferdinand Marcos Jr. visited Davao City on Tuesday following his engagement to the Davao de Oro Provincial Capital for the Bawat Bayan Makikinabang program. Kahit nabinasasyon si PBBM na magi pa rin siya na pabahay doon. During his visit, the President inspected the Peopleville Socialized Housing Project in Barangay Riverside, Calinan District. The project among the flagship housing development in the Davao region under the Pambansang Pabahay sa Pilipino, 4PH. Kita nyo, di ba pati yung balita, 4PH daw. 4PH program. Okay, ang tanong ngayon, yung pabahay ba yan dyan sa Davao City? Proyekto ba yan ni Presidente Bongbong Marcos o proyekto talaga ni Digong? O proyekto ni Sara? Alam nyo, pag proyekto ni Digong, medyo maintindihan ko pa kung bakit Puta proyekto ni Sara, wala naman. 4 page pala kay PBBM pala, sorry. Digong ba sinabi ko? Sorry pala, mali pala ako. Bakit Digong sinabi ko? No? So ito yung pabahay ni PBBM, no? Nasabi daw po kay Digong daw. Yung People's Bill pala yung kay Digong. Oo nga pala, okay. Yung People's Bill pala, kaya pala sinabi nilang kay Digong yan, kasi ang pangalan pala ng pabahay, People's Bill. Saan na ba yun? People's Bill. Kasi daw, may explanation ako dyan. Okay, so ayan na. So ngayon mga kababayan, kaya pala nalito ako, yung People's Bill pala kay Digong yan. Yung 4PH kay PBBM pala. So ito yung pabahay ni PBBM. Di ba? Actually, nakapunta po ako sa isang pabahay ni PBBM sa yung Malabon, sa Malabon. May budget di ba si PBBM yung kay Sara Confidential Fund? Okay, yung pabahay ni PBBM po sa Malabon maganda. Nakita namin, may basketball court, may parking pa nga Tataka nga kami, sabi nga ni Mulan, bakit may parking? So, yan, may basketball court, may tennis court. Ito, plano pa lang yan. Anong pinagsasabi? So, ngayon, kilala nyo tong gago na to. Yan yung Peps TV na yan. Hindi nila talaga matanggap na yung pabahay ni Presidente Bongbong Marcos sa Davao City, ang nagpondo si PBBM. Hindi matanggap. Tingnan nyo ito yung reasoning ng putang inang to. Alam mo, matagal na akong visit dito kay Peps TV. Bobo to Bobo to. Taga Davao to na vlogger pero sobrang bobo talaga nito. Ngayon, tingnan nyo to kung ano yung rason niya kung bakit daw yung People's Bill na yan proyekto daw ni Digong at hindi daw kay PBBM. Ito, tingnan nyo to. Sabihin yung kay BBM yung People's Bill dyan sa Kalinan. Yung housing project na yan? Syunga-syunga ba kayo? Oy, kayo mga loyalistang tanso, isaksak nyo sa mga kokote nyo. Walang proyekto si PBBM na hindi niya pinangalan sa pangalan niyang BBM. Tignan nyo, di ba? Babaw ng rason Hindi, actually, mga streetways na wala naman akong pakialam talaga sa opinion ng mga vlogger. Pero ang sinasabi natin dito, dinidebunk lang po natin yung mga maling claims nila. Mali talaga Tignan nyo yung rason niya Hindi daw kay Presidente Bongbong Marcos yun kasi nga daw
wala naman doon proyekto si Presidente Bongbong Marcos na hindi pinapangalan sa BBM. Tanginan tong Dabawegyo na tong bobo talaga, no? No, putang ito yung susyungak-syungak mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo eh. Malamang ito nung nagbigay nga po ng common sense ang Diyos. Malamang ito tinago ng nanay ito eh. Bugok eh, no? Oo, sobrang makadidias yung Peps TV na yan kahit na mali, no? So, hindi, continue natin, sige. Tinapay. Yung bigas, mga Lodi. Anong pangalan yan? Di ba? BBM din yon. Yung ayuda. Di ba? BBM din yon. Anong mga meaning nun? Lahat ng mga proyekto niyan na mga hindi naman talaga bigatin, puro pangalan niya ang nakalagay dyan. Sige Kaya, yan. magtataka ba kayo o hindi na, ha? Kung kay Tatay Duterte ba talaga nagsimula yung People's Bill? Tatay Duterte. Puta, alam nyo, masakit sa tenga talaga, no? Yung pag sinasabi nilang Tatay Digong o Tatay Duterte. No? Kayo ba? Si PBBM, di ba? Magsi-70 na, no? O 70 plus na, no? Kaya di ba tawagin na Tatay BBM yun? Ewan ko lang ha, malamang, baka kung ninong ninyo, pero Tatay BBM, ito talaga Tatay Digong eh. Subsub ko kaya sa baha to. Painimin ko kaya ng 68 na si PBBM, hindi 70 na yon. 68 siya nung tumakbo. 4 years na, so 72 na siya. Tama ba 68 lang? 69 pa lang, okay. Parang mali ata. 68 lang, tinan ko nga. Alam ko 68 siya nung tumakbo eh. Malamang nakapag-google na rin kayo. 68 nga lang, no? So bata pa pala siya, no? Nung tumakbo siya. 64 lang pala siya nung tumakbo, no? Okay. Magsi-69. Okay, sige, continue nga natin. Yan. Kaya nga tinawag na People's Bill. Hindi niya inaangkin yung proyekto na yan. Pansinin nyo, yung park doon sa People's Park, di ba? People's Park ang pangalan nun. Hindi Duterte Park, hindi Rodrigo Park. Okay, sige. Okay, sagutin na natin. Walang kwenta, no? So ngayon, ano ba yung totoo dyan sa People's Bill po na yan? Bakit People's Bill? Actually, kung medyo tatanga-tanga po talaga ang mga DDS, talaga maniniwala talaga na, nga, no, People's Bill, People's Park parehas. So ang tanong ngayon dito, bakit People's Bill yung pangalan? Okay. Kung totoo kay Presidente Bongbong Marcos yan, di ba? Ayan ang tanong eh. So, ito, ano natin to? Actually, simpleng AI lang to. Tabuti nga may AI na eh. Okay. So ngayon ito basahin natin to, no? Sabi dito. Peoplesville Housing Project in Davao started with initial planning and land clearances around 2021 to 2022 under Duterte administration, and actual vertical construction officially kick off on April 3, 2023 under the Marcos administration 4PH program. Putang na. Gago tong si Peps no? Puta, magre-research na lang, di pa ginawa. Alam nyo, yan ang problema sa mga bobong mga DDS. Intindihin lang nila yung mga bagay na gusto nilang intindihin na walang research eh. Malinaw naman sabi dito. Ni PBBM na. Puta, so ibig sabihin sino pagawa? Nawala, sorry. Nawala yung audio, sorry. Asan na ba ako? Nawala yung audio, okay. So yun nga mga kababayan, okay. Ulitin ko lang Okay, malinaw naman dito mga kababayan, no? Na nagsimula po yung People's Bill na yan, no? May tama. 2021 to 2022, panahon ni Digong. Started with initial planning and clearances. So, yung plano at saka yung clearances, kasi merong environmental clearances yan kasi may puputuling puno. So, ayun ang ginawa ni Digong. Pati yung maliit na arko na ganun. Yung may arko na ganun, di ba? Na may nakalagay doon People's Bill. Ayun ang ginawa ni Digong, yung People's Bill. No? Pero malinaw naman dito, no? And actual vertical construction officially kick off April 3, 2023. Kailan yun? Panahon ni Presidente Bongbong Marcos yun. Alam niyo ang problema diyan kay Gagong Peps TV na yan, no? Paniniwalaan na lang yung mga bagay na paniniwalaan nila nang walang research. Basta sila, baka Digong sila, wala nang research, okay na sa kanila yun. Okay lang sana kung sinasarili lang nila. Yung problema, pinapublic pa nila eh.
Pati katangahan nila, pinapublic nila eh. Kaya, Takero, hindi. Actually, kung hindi sila naniniwala sa ChatGPT at saka sa Google, di may na sila mag-research, mga kababayan, kasi pwede naman nilang i-double check yan. Di ba? O, so ito pa, no? Continue pa natin, no? Ito. So, initial planning, conceptualized and processed under DHUSUD and around 2021 to 2022. So, planning. Yung planning, yung permit, pati yung ARCO. Yung ARCO, yung nakalagay sa ARCO, People's Bill. No? Puta, yung pinagawa ni Digong, yung ARCO na People's Bill na maliit, isang di pa lang. Tapos yung buong pabahay, pinagawa ni PBBM. So, ang paniniwala ng mga DDS, ang nagpagawa, si Digong, puta ng bobo talaga, no? Takilan itong mga to. Ang bobo talaga, di ba? Oh. Tingnan nyo to, ha? Construction start, groundbreaking, and building constructed began April 3, 2023. Okay, ganito. Okay. Common sense lang naman. Yung sa bagay, walang common sense to mga gagawin to eh. Common sense lang naman. Kung natapos po yung planning 2022, so paano napondohan yan? Nung panahon ni Digong. Di ba? Ayun yung point eh. Paano mapopondohan ni Digong yan kung patapos na yung termino niya? So kaya nga 2023 nagkaroon ng construction kasi napondohan yan panahon na ni PBBM pag-upo niya. Tingnan nyo ha. Kayong mga taga Davao City. Binabasa si presidente natin. Samantalang na pag-upo niya, inunan niya kayo. Noon napatayuan ng bahay na ang ginawa lang ni Digong ARCO. Tangina talaga, no? Grabing kabobohan talaga, no? By the way, mga kababayan. Okay. Next topic na pala tayo. Nadaanan lang pala natin yan.